Galang-galang na Secretary Marojas, Secretary Julia Abad, siyempre idolo ko po si Governor Vic Tanco, ating kasalukuyang Mayor ng Sigma, at pag pinalad po ako, huwag na kayo ha, ako po, pag pinalad, ang susunod na kongresista natin, si Mary Andaya, sa pong pinagpipitaganan nating membro ng Kongreso, si Manong Tony Del Rosario, Vice Governor Tocayo ko pa, Esteban Contreras, Mayor Alan Celino of Pro City, local leaders of Capiz, fellow workers in government, at siyempre po, pinakamamahal natin Tita Judy Rojas, tumatayo pong ina namin sa Partido Liberal. Mga pinalangga kong kasimanwa. Mayong udto sa tanan. Alam mo nyo, nagpa-practice ako na Ilonggo ko. Baka may makilala akong Ilongga. Kaya, pakicheck lang ho nyo kung tama na to. Ang nagturo sa akin ito kung tama si Secretary Rojas, kumali po si Asek Delantar. Sang nagligad nga kampanya, nadumduman nyo nga ginhambal ko. Yung HO mahirap sa Kapampangan. Madamo gali sang gwapa diri sa Capiz. Pero yanda, mas nagdamo nagid ang gwapa diri sa inyo. Jun, para kumunti pumulakpak sa dulo mo kung mali. Alam mo nyo, kahit milya-milya po layo ng Capiz sa Tarlac at Maynila, pakiramdam ko po'y at home na at home ako basta nandito tayo sa Capiz. Talagang malapit po sa puso ko ang probinsyang ito. Bukod sa walang sawa ninyong suporta at mainit ninyong pagtanggap at sa lagi pong nakaabang na sipod ninyong sobrang sarap. Kanina po, meron kami nadaanan para sari-sari store. Meron nung babae may tangan ng yellow na plastic. Medyo malaki-laki ho. Kaso pagdaan ho namin, talagang winagayway niya ganyan. Naalala ko tuloy yung panahon ng nanay ko. Nanay ko may mga lugar na kinakabahan dahil parang bagamat sabi lang wala na tayo sa Marcelo, para Marcelo pa. Nung stop election, bumunot na lang ng dahon ng puno na saging na naninilaw para lang mapakita sa nanay kong kasama po nyo kami. So kanina parang pinaalala sa akin, lasang dilaw na tangan-tangan ako suotan, nagkanap na pinakadilaw na makita niya. Plastic ang pinambati sa atin. Kaya kung nakikinig ka, maraming salamat sa iyo at sa lahat po ng nasa karsada, bagamat umaambon, sa ibang parte umuulan, para tayo po isalubungin. Ulit, maraming salamat po. Alam po nyo, ilan sa pinakamalalapit nating kasamahang lingkod bayan ay tubong kapis din po. Siyempre po, unang-una, lagi po natin kasama si Secretary Mar Rojas. Saan man po siya magpunta, sa bawat sandali na pagsisilbi niya sa bansa, bitbit po ni Mar ang kilalang sigla, sigasig at husay ninyong kapisenyo. Alam po nyo, meron kaming kasabihan sa ating pinakamaliit na grupo sa Malacanang. Ang tawag po namin doon ay very short list. Okay. Ano po ibig sabihin ng very short list? Hindi natin maiwasan. No? Meron tayong mga kailangan, napaka-importante mga pwesto, kailangan punuin. Doon po sa very short list, nandun yung mga pangalan na agad-agaran. Pag kailangan natin na mapapagkatiwalaan at nakakasigurado tayo sa abilidad, no? Ito mga taong nasa very short list ang una natin binubunot. Ang kawawa pong mga taong to na nasa short list, pag naupo sa isang pwesto at nasanay na sa kanilang pwesto, pag tapos na komportable na, bubunutin natin bigla, kailangan ilipat. Tulad po, nung nangyari sa ating buting kaibigan, yung maong Secretary Jesse Robredo, napaka-importante po ng interior and local government. No, hindi pwede pagkatiwala maski kanino lang. Si Mar na napakaraming plano, pinapatupad na sa DOTC, pinakiusapan natin, pwede ba
ikaw na humalinhin kay Jessie dahil palagay ko ikaw karapat dapat para hindi maudlot ang mga programa natin sa ating mga kababayan. Agaran pong tinanggap niya. Talaga naman ho, handang-handa maski nung oras para tugunan ang pangangailangan ng bansa. Sana po huwag siya matulad sa akin. Sana ay parati makapal ang buhok niya. At hindi mabawasan na mabawasan sa problema kung handa siya parating akuin. At ang isa pa po, sa mga pinakamaasahan kong katuwang sa trabaho, hindi na iba kundi si Assistant Secretary June Delantar. June, tumayo ka naman. Dito po siya lumaki at dito rin po siya babalik pagtapos sa ating termino. Pero sa Maynila ko na po nasaksihan ang higit panyang paglaki. Mula 2007 po, kasama ko na si June sa araw-araw, sa hirap at paminsan-minsan sa ginhawa sa pamamahala. Siya naman ang nagpapaalala sa akin ng sipag at haba ng pasensya ng mga kapisenyo. Siguro, bigyan ko lang konting din. Bakit pasensya? Alam mo nyo nung eleksyon, lalo na, kailangan ho nating up to date sa lahat ng nangyayari sa Pilipinas, sa labas sa Pilipinas. Kandidato sa national elections, matutulog ka 3 oras. Kakain ka kung sakasakali may tsamba sa sasakyan. Ngayon, kailangan mo nakatakot-takot na impormasyon. So, si Asik Delantar po, ang dalawa niya ay halos 2 maleta. Ang laman po ay computer, printer, fax machine, ano pa ba? Wala naman television ho yata kasama doon. No? Tapos, kasama ko parate, pag may lalapit na hingi ng tulong, siya kaharap. Pag kailangan hong may hanapin na tao, siya maghahanap. Basta madaling salita ho, kung palagay niyo yung mahusay-husay ho tayong kumilos, sinisigurado ni June sa loob ng Pilipinas at sa labas, tayo parating laging handa. Siyempre, pag meron tayong iniiwasang kausapin, dahil asiwa ho talaga kausap, si June rin ang kausap. Ang pakinabang na lang niya, pag may nakita tayong mga sikat, lalo na artista o artistahin, kasama rin siya. At pinalad po siya dahil siya po ay kinasal ka, magkasama na tayo. At meron na ho siyang maunang supling, twins. Ako, tatandaan mo lang ang responsible parenthood, June. Napakabilis nga po talaga ng panahon. Parang kailan lang nang palipat-lipat kaming bumisita sa mga probinsya noong nakaraang kampanya. Parang kailan lang nang nagdesisyon ang sambayan ng Pilipino noong eleksyon. Sawa na kami sa lumang kalakaran ng katiwalian at kahirapan. Ikakabig na namin ang bayan sa tuwid na daan. At dito nga ho sa Sigma, isa sa pinakaunang, pinakamalakas na narinig nating kasama sa tuwid na daan. Parang kailangan alam po ito. Pero parang ang bilis namang nalimot ng ilan ang ating pinagdaanan. Ngayon, panahon na naman po ng kampanya. Malamang ay nakarinig na kayo ng mga patutsada laban sa tuwid na daan. Napapailing na lang nga po ako. Minsan sa lakas ng loob nilang magkumpara sa ngayon at sa nakaraan. Kung ano-ano pong ingay ang ginagawa nila nang wala namang basihan. Ang sabi ko na lang po, talagang totoo yung kasabihan na matunog ang lata kapag walang laman. Halimbawa po, may ilan pong nagsasabing nagbibigay limos lang daw tayo sa bilyong pisong pondong inilalaan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tanong ko po sa kanila, may nakaharap na kaya sila kahit isang benepisyaryo man lang ng programang ito? Ang itinanong ang halaga nito sa kanya. Noong Abril ng 2011 po, personal ko nakaharap ang ilang benepisyaryo ng CCT sa Barangay Tisa, sa Roa City. Wala pa pong 1 taon ang ating administrasyon noon, mahigit kumulang 7,000 household beneficiaries na ang napa-enroll natin sa CAPIS. At ngayon, mula nitong December 26, 2012, pumalo na sa 37,193 na kabahayan na ang nakarehistro sa Pantawid Pamilya dito. Lampas pa po ito sa 37,100 na households na target natin para sa taong 2012. Tatanungin ko po sila ulit. Matanong ko lang sa kanila, limos po ba ang tawag sa pagsisigurong nakakapag-check up ang mga ina sa kanilang pagbubuntis? Limos po ba
ang tawag kapag napapabakunahan at nasisiguro nang pumapasok ang mga bata sa eskwela. Sa kanila po yata, limos ang tawag kapag ang 44.3 bilyong pisong budget natin sa Pantawid Pamilya ay direkta nang napupunta sa mga nangangailangan nating kababayan at hindi na sa mga bulsa ng mga nagahari-harian. Politiko lang ho. Nagkaroon ho kami ng sangandaan. Meron tayong tinatayang 5.2 million families o households na living below the poverty line ang tawag. Pwede ba tayong gumaya na lang doon sa hayop sa Africa ang tawag ay ostrich? Pag may nakitang panganib, ilulublob yung ulo sa buhangin at walang nakita. Meron tayong mga kababayan, 1/5, no? 1/5 o 20% nating population living below the poverty line. Ako hindi ko kayang tiisin. May magagawa ba tayo para sa kanila para magbago sitwasyon? Nung dinata natin yung programa, 800,000 families lang po ang member niyan. Ngayon po, 3.8 million families na at dadagdagan pa natin hanggang maabot natin yung 5.2 na target po. Ano ba yung Pantawid Pamilya? Sabi ho nung iba, isang kahig, isang tuka. Sabi ho sa ibang lugar, tulad nung napanood ko sa ARM, kahig raw ng kahig, walang natutuka. Ito po, tinutulong ng gobyerno. Binibigyan ka ng insentibo at pagkakataon panatilihin yung anak mo mag-aral. Pag nakapagtapos ng high school, may kakayahan na yung anak mo na magkaroon ng trabahong may pagkukunan ng kanyang kabuhayan. Hindi ho palimos to. Ito ay binibigyan natin ng pagkakataon ng mga kababayan natin makasama sa pagangat ng buong bansa. Alam po nyo, kung ayaw na nating maulit ang nakaraan, kailangan din magpunla tayo ng mga reformang titiyak na mas mabunga ang kinabukasang pipitasin ng ating mga kabataan. Dahil sa tiwala ng sambayanan sa agenda ng pagbabago, matagumpay nating napunan ang lahat ng kakulangan sa libro, upuan at sanitation facilities ng mga paaralan sa loob lamang ng 2.5 taon. Napipinto na rin ang pagsasara sa backlog ng classrooms bago matapos ang 2013. Ngunit, mailalapit lamang sa pag-asenso ang mga Pilipino kung may mga negosyo at trabahong maaari nilang pasukan at paggamitan ng kanilang kaalaman. Mula tayo rito, kaya naman hindi tayo tumitigil sa paghikayat ng mga namumuhunan sa Pilipinas. Tulad na lamang ng mga business processing, outsourcing at iba pang industriya. Bago nga po tayo pumunta sa pagtitipon ito, pinasinaya natin ang isang establishmento sa Cebu, ang Mactan Newtown ng Mega World, na magbibigay ng trabaho sa pag natapos po yung kabuuan ng proyekto sa libo-libo, tinataya po ay 25,000 Juan at Juana de la Cruz mula sa Cebu at sa mga karatig lugar para magkaroon ng maayos na kabuhayan. Sa tuwing na daan, ang ininvest nga ho pala nila doon hindi bababa ng 10 billion pesos. Okay. Sa tuwing na daan, tagumpay ito ng sambayanan. Pero para sa mga kumukontra sa ating agenda ng pagbabago, ang bukang bibig nila, wala raw po itong kwenta. Bakit? Dahil landas ng katapatan, hindi nila maaring isahan at hindi nila pwedeng nakawan ang mga Pilipino. Kaya sila tutol ng tutol. Hindi ko nga po maintindihan minsan. Habang sila po'y abala sa pamumuna, tayo naman itong abala sa kakahanap ng solusyon sa mga problemang sila rin naman ang nagpamana sa atin. Wala na nga po yata silang ibang pinag-aaksayan ng oras, kundi ang maghanap ng putik na maibabato sa atin. Ang masaklap po dyan, hanggang ngayon po ay naghahanap pa rin sila na maipupukol kahit panay gawa-gawa ng paninira. Mabuti na lamang, hindi pa rin natitinag ang ating bayanihan at hanggang ngayon, narito kayo ang aming pong mga boss na nakikiisa at nakikipagtulungan para pandayin ang mas magandang bukas para sa ating mga kababayan. Tinuro po sa akin ng mga nakakatanda ko, pag ikaw ay batikos ng batikos, wala ka naman sa Luzon na inaalok. No? Medyo pag-isipan natin kung saan tayo dinadala ng gano'n. Yeah. Kanina ho kasi may mga napansin ako. Hindi naman ako magaling sa Ilonggo. Nagpa-practice pa lang. Nakita ko lang ho, ugma ni Castro. Nakita ba niyo yun? Hindi lang ho ako sure kung ano ibig sabihin nun na may pusong sementado. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng matigas na puso.
sa isang lingkod bayan. Pero bahala na ho kayo, mas kilala yata niyo siya. Ngayon po, yung mga nasa kabilang panig, matanong ko lang, nasaan po ba sila ng 79 na ulit nating binasag ang Philippine Stock Exchange Index? At tong araw nang ito, baka maging 80th time we will break the stock market index. Ito po ay nagmula dahil sa lalong tumataas na tiwala at kumpiyansa ng ibang bansa sa ating ekonomiya. Nasaan sila nang maabot ng BIR sa unang beses sa kanilang kasaysayan ang 1 trilyong, di ho bilyon, di ho milyon, trilyong pisong koleksyon dahil sa tamang paniningil ng buwis. Nasaan sila? Nasaan sila ng mapagkasunduan ng MILF at ng pamahalaan ang Framework Agreement on the Bangsamoro? At humakbong tayo tungo sa mas malawakang kapayapaan sa bansa. Alam po nyo, kung tutuusin, laway lang naman po kasi hindi pawis ang puhunan nila sa pamumuna. Hindi ba't mas mainam kung may maipepresenta din silang mga solusyon sa problema? Baka kailangan po nilang pumunta dito sa Capiz at nang makakita sila ng mabubuting halimbawa sa mabuting pamamahala. Sila pong mga lingkod bayang kasama natin sa tuwid na daan. Una ko pong ipakikilala muli sa inyo, siyempre, si Governor Vic Tanco. Nakikita naman po ninyo, di tulad ng iba, hindi siya uma-absent para paglingkuran kayo. Kayo mismo saksi sa personal niyang pakikisalamuha sa tao. Hindi po siya nagtatago sa trabaho. Sa tuwing nakikita ko po si Governor Vic, para bang hindi po siya tumatanda. Alisto, masigla, at lagi pa rin handang maglingkod sa mga kapisenyo. Kaya naman, tiwala po tayo, hindi siya lilihis sa kanyang agenda para sa mayabong na ekonomiya at infrastruktura sa dekalidad na sistemang pang-edukasyon at kalusugan at sa pagsisikap pang gawing mas captivating ang Capiz sa mga turista. Asahan na po ninyo, hindi magbabago si Governor Vic Tanco. Sa kanya, labi sa tanan ang tawo. Mar, thank you sa instructional. Mukhang tama talaga yan. Pero dadagdag ko lang, personal. Isa ho sa mga unang beses ko nakasalimu si Governor Vic. Pinakain ho kami sa isang restaurant tabing dagat. Tapos naikwento po niya yung halaan, yung clams. Pag low tide, meron kang rake, kakayuri mo yung buhangin, meron ka ng clams. Tama po ba? Normal na normal sa inyo yan. Kami po sa Tarlac, walang dagat eh. No? So doon po nagmula yung idea ng paano ba pwede natin maidagdag dito sa Capiz. Isa ho dyan, yung tinatawag nga hong agritourism. No? Tatakaw kayo, yung taga Maynila, malamang, hindi na-experience yan. Yayayain natin dito, field trip ng mga estudyante. Sa Maynila ho, meron silang tinatawag na restaurant seafood market. Buhay yung iba't ibang seafood. Ituturo mo para na malengke ka, buhay, sasabihin mo kung paano mo gusto iluto. Dito, dagdagan na natin. So may restaurant, tuturo mo kung paano iluluto, pero ikaw na rin ang humuli. No? Pero yung experience, pero aminin ko sa inyo, ako, pag nagkaroon ng oras, gusto ko ma-experience yun. No? Dahil sa amin nga ho, ang tubig sa Tarlac, dalawa. Pag tagtuyot, halos wala. Pag tag-ulan, rumaragasa. No? Ang seafood na namin, freshly smoked. No? Tinapa. Hindi, wala hong fresh talaga. So, talagang pag taga-dunod, maka-experience sa ganyan, kakaiba. So, yun po, nagmula yung idea na yun, dahil nga kay Governor Vic, no? At inutusan na natin Secretary Alcala, Secretary Jimenez, na siguraduhin yung agri-tourism project na yan, no? Mangyari sa lalo madaling panahon. Tulad ni Governor Vic, sa parehong landas din po tumatahak ang iba pa nating mga kasamahan. Tulad ni na Vice Governor Nonoy Contreras, Congressman Tony Del Rosario, siyempre po si Mayor Alan Celino,
Kasi yung papunta kanina dito, naisip namin yung angel wing. Pero hindi ako nagpaparinig niya. Siyempre po, no? At para naman po sa ikalawang distrito, kasama din natin siyempre ang buting Mayor Mary Andaya. Kita naman po natin hanggang ngayon ang kanyang di nauubos na lakas at sigla para paglingkuran ang Sigma at ang inyong buong probinsya. Bukod po sa talas ng isipan at sa malawak niyang karanasan sa paglilingkod bayan, kilala ko po ang asawa ni Mayor Mary, si Congressman Vic Andaya po, na naging kasamahan namin ni Mar noon sa Kongreso. Noon pa man, alam na namin tapat at tuwid sa serbisyo silang mag-asawa. Katulad po ni Mayor Mary, ang kailangan nating kinatawan sa ikalawang distrito, malinis po ang record at hindi po dawit sa kanunong scam at iskandalo. Hindi po dinadaan sa kapangyarihan at karangyaan ang paglilingkod bayan, kundi sa simpleng pagpili sa tama at sa pagtuon sa ikabubuti ng kapwa. Alam po nyo kanina nung pinapakinggan natin, di ba? Baka may konting nervyos, di ba? Mapakumbaba, humble, shy, yan o, lahat ng adjectives yan, tama para kay Mayor Mary, di ba? Na dapat maging kongresista po. Kesa naman po yung napakaganda ng tinig, napakahusay magtalumpati. Pagdating ng oras de peligro, absent. Kung may tinatamaan po, pasensya na kayo, ako po yung nagsasabi lang ng totoo. Sila po ang magpapatuloy at magpapaarangkada sa kaunlaran ng kapis at tuwid na daan. Hindi na po uso ang dating kalakaran kung saan tuwing may patatayong infrastruktura, para bang hindi maalis sa iyo ang kaba na may halong tompats ang semento. At ang pundasyon nito'y pinapahina ng kaliwat kanang iligal na transaksyon. Ngayon mula sa pagpaplano ng proyekto hanggang sa pagpapatayo ng gusali, nakatutok lamang ang pamahalaan sa magiging benepisyo nito sa taong bayan. Dito po sa inyo sa Capiz, nakahilera na ang ilang proyektong pang-infrastruktura. Para po sa agrikultura, di tulad noon kung saan daan-libong tonelada ng bigas ang hinayaang mabulok sa mga bodega para lamang mapataba ang bulsa ng ilan. Ngayon, bawat pisong pondong inilalabas natin, sinisiguro ng ating makikinabang ang mamamayan. Ang inyong pong Maayon Communal Irrigation Project na sakop ang barangay Batabat, Pinahuba o Pinya? Pinya. Salgan, Poblasyon Ilaya, Poblasyon Ilawod, at Fernandez sa munisipyo ng Maayon at Barangay Kabugaw at Kabangahan sa munisipyo ng Panitan. Buti lang ho, dumaan ako sa Panitikan. Inaasahan natin hindi lamang magpapayabong sa 780 hectares ng lupain at pananim, kundi makakapaghatid din ng mahigit kumulang 800 trabaho para sa construction workers. At matiran ng benepisyo ang nasa 834 na magsasaka, lalo na ang mga kasapi ng MAPA Farmers, MA-PA, Farmers Irrigators Association. Noong katapusan po ng 2011, nakumpleto na ang Phase 1 ng proyekto. Pinapapaspas naman po ang Phase 2 nito para makumpleto na rin pagdating ng Abril ng taong ito. At pag hindi ho nakumpleto ng taong ito sa Abril, baka pwede mo akong tawagan, Governor Vic, at tatawagan ko yung mga kaukulang nangako nito para matanong kung anong gagawin ko sa kanila. Tuloy din po ang pagpapabuti sa kalagayan ng inyong mga daungan tulad sa Kulasi Port. Kulasi. May kaparehong pangalan sa Tagalog na ito, hindi masyadong maganda. Kaya dinahandahan ko na lang ho. Iyong napinsala pong bahagi ng breakwater nito dahil sa bagyo na ipagawa na raw po. Tama ba yun, Governor Vic? Nakapagawa na. Samantalang target na nating masimulan ang pag-upgrade sa kasalukuyang backup area ng daungan at ang construction ng bagong passenger terminal building sa taong ding ito, 2013 po. Baka nakikinig ng mga kalihim, akala 2014. Hindi po. Taong ito, 2013.
Balita ko rin po sa tuwing low tide halos takalin na lamang sa tabing dagat ang mga halaan. Malaki po ang potensyal nito para sa nabanggit ko na kahong agritourism ng Capiz. At sa tulong na makabalikat natin sa daang matuwid, kumpiyansa akong maisa sa katuparan natin ito. Ang gusto ko pong sabihin, bawat pag-usad po natin dito man sa Capiz o sa kalakang bansa, kayong mga kawani natin sa lokal na pamalan, kayong mga araw-araw na humaharap at nakikisalamuha sa karaniwang Pilipino, kayong mga lingkod bayang kasama natin buwabagtas sa tuwid na daan, kayo mismo ang gumawa ng bawat tagumpay natin sa landas na ito, sa tulong na rin at sa pag-uutos ng ating mga boss sa mamamayang Pilipino. Sa darating na halalan, nasa kamay ng muli ng taong bayan ang napipinto nating kinabukasan. Kung sangayon po mga Kapiseño sa mga nakakamit nating pagbabago sa landas na ito, kung kumbinsido silang tinitimon tayo nito sa tamang direksyon, isasalamin po nito ang isusulat nilang pangalan sa balota. Ngayon darating na eleksyon, buo naman po ang loob ko. Tulad ng nakaraang halalan, muling ipapamalas ng mga Kapiseño ang paninindigan nilang makiisa sa landas ng pagbabago. Tuloy-tuloy na po ito sa mga katuparan ng mga pinangarap ng sambayanang Pilipino. Bago po ako magtapos, siguro gusto ko lang pagdiinan to. Eleksyon po, dito nakukuha ng mga nakaupo ang mandato ng taong bayan. Dito po nag-uutos ang mga boss. Ano ba ang direksyon natin gagawin? Iiwan ko lang sa inyong palaisipan to. No? Kami ho, may samahan. Meron kami mga kandidatong senador at itong lahat ng ating kasama sa entablado ngayon, membro ng Team Pinoy. Meron kaming hindi lang iminungkahe, kundi sa katuparan ng mga ipinangako namin sa inyo, lalo na nung nakarang halalan. Kayo naman magsabi, saan ba tayo tutungo? Sa direksyon na to o sa dating kalakaran? Ngayon, magpasalamat na rin tayo sa mga kalaban po natin. No? Dahil sila na rin ang gumawa ng paraan na ipakitang magkaiba kami. No? So madali ho sigurong pagpilian. Siyempre, meron mga nagpapanggap na kung minsan puti, minsan itim, kung minsan gray, kung minsan di na rin alam kung anong kulay. No? Pero ang punto nito, pag-isipan natin. No? Kung tama ho yung ginagawa namin, baka pwede naman nyo kami bigyan ng mas maraming katuwang. Para naman talagang, kumbaga basketball, hindi isang superstar o dalawang superstar, yung buong team nagtutulungan para umangat ang buong team. Yeah. Pag hinaluan naman nyo kami ng kabilang panig, siyempre lahat sila naghahanda na ng 2016 pag-retire ko. No? Yung pag naghanda ho ba sila, nasa interest sila na lalo mapapaspas ang pag-asenso natin. Bakit hindi na sila pakinggan sa 2016? No? Kayo rin ho. Kaya ba nating isugal? No? Yun ang tanong eh. Kaya ba nating isugal dahil magaling kumanta, magaling sumayaw, maganda asawa at kung ano pa? No? Pagbibigyan ba natin sila na hindi tayo tsak, na isusugod o itutulak yung agenda ng sambayan ng Pilipino na talagang tutuhanan at permanente ng baguhin ang ating lipunan. Kami po, ako, si Mar, si Governor Vic, yung boses namin pa isa-isa, wala ho tayo mapapala. Pero tulad nung nagawa natin noong 2010, mula sa panahon na talagang parang wala nang makitang pag-asa ang sambayanan. At sa ngayon po, na tinitingala na tayo ng buong mundo. Kayo po ang gumawa nito, kaya ako po'y nakasandal muli sa inyo. Alam ko po, gagawin nyo ang tama. Magandang araw po, maraming salamat sa inyo.